So yan, good morning, good afternoon, good evening, welcome back sa ating channel na It's a Trap. So, pakita ko lang sa inyo yung ating day 5 na full sun agad na mga Venus flytrap. Kung ano na yung nangyari. So, tulad nung ating inaasahan, may mga nangitim na old traps. No? Kung napanood nyo yung mga video ng series na to, ito lang ay para ipakita dun sa mga baguhan na kahit na mangitim yung mga old traps, no? Yung mga papalit na mga new growth ay mas maganda. At yung mga fresh pa na mga ibang mga traps, no, or foliage ay makapag-adjust. At ngayon nga nagkukulay na sila. From all green ay nagkakaroon na sila ng reddish na kulay. At bumubuka na rin pabalik yung traps para makakain ng mga insekto. So etong cultivar na to ay yung BC Kakariki na bagong cultivar natin. So 'di ba, ang ganda agad. At mas gaganda pa 'yan. Ang isa sa mga features ng BC Kakariki ay mabilis silang dumami tulad ng red piranha. So yung red piranha, red cultivar naman 'yon. So mamaya may bibigyan tayo ng free noon kasi may bumili ng tatlong mother plant na Venus flytrap na pinakamalaki natin. At usually kapag marami yung binili tulad noon, ang isang mother plant kasi, yung binili niya kasi multiple plant in a pot. So 1,600 yung after discount kasi 2K yun. 2K per pot. So 1,600 after discount. So ang binili niya ay tatlo, iba't ibang klase. So bibigyan natin siya ng isang free na malaking red piranha. Ayan. So kung gusto niyo naman na ganun din kalalaki pero hindi ganun karami, meron naman tayong single plant na tago 1K na 800 na lang ngayon dahil sa discount. So actually marami rin yung 800 eh. Saan ba yung sample natin? Saan ko ba nilagay? Ito. So yung mga ganito, ayan, pwede na yan. Diba, marami na rin. Pero yung sa kanya kasi, multiple plant talaga yun, tsaka malalaki yung gusto niyang bilhin eh. So, mas malalaki doon at mas marami. Ito naman yung red piranha na sinasabi ko sa inyo. Di ba ang ganda? Usually hindi napapansin yan dahil hindi ganun kalaki. Pero yung kulay niya, hindi matatawaran ng mga ibang kultivar. Diba? Kaya yun yung gustong gusto kong ipang free kasi mabilis siyang dumami. At talaga pag naka-receive nito, ma-appreciate talaga. At mabalik tayo dito sa 5th day na acclimation. 5th or 6th day acclimation na full sun agad. So ito yung pinaka maarte na cultivar na dumating ngayon. Hindi naman maarte kasi nga lang dumating siya na siya yung hindi pinakamaganda yung kalagayan. So ito siya ngayon. Nakahiga pa rin yung iba pero yung iba tumatayo na. Tapos nag-umpisa na rin na mag-produce ng mga new traps, yung mga ito tulad yan. May mga new traps na. Ito. Ayan. Ayan, yung mga new traps lumabas na. Kahapon nang-delete pa niyan. Ito. Ayan, may mga new traps na. So, isa sa mga senyales na medyo tumagal sa shipping yung inyong halaman ay yung mga leggy. Ayan, o yung mga mga parang toge na mga mahaba yung tubo. Tapos maliliit yung dulo. Ayan, ayun yung kanyang senyales. Not so healthy pero it can be easily acclimated. So tingnan nyo, maraming mga nangitim din. Siguro kung siguro kung na-acquire ko to dati, kinakabahan na talaga ako. Ang dami ko na siguro tanong sa seller. Pero dahil alam na natin kung paano pagandahin ito, nahayaan na lang natin gumanda uli sila. Ayan. So pag gumanda, doon na tayo mag-out para walang reklamo. Kasi kung ito ibebenta ko agad, ipapadala ko, mamamatay lang yan. Kasi pagod na sila sa biyahe, tapos ipapadala ko pa, mamamatay. Pero kung dito lang sa Manila, pwede naman. Pero kung long distance uli yung shipping nila, delikado yon. So ito naman yung Gladiners. Kung maarte yon, sa mga naalagaan ko, isa to sa mga
Maarte in a way na madaling malukot yung kanyang media. Pero hindi siya maarte na mahirap alagaan. Madali lang to alagaan. Tingnan nyo naman, konti lang yung naging black sa kanya, which is, ibig sabihin, madali siya nakapag-adjust. Ang siste lang dito ay kailangan mong balutin talaga yung rhizome niya. Ganyan na maayos. Kasi pagka maluag masyado at uminit ng gusto sa pulsan, matutuyo na parang lantang gulay. So kailangan mong ayusin, tapos iingatan mo na wag matatouch ng madiin yung kanilang mga traps. Kasi pag diniinan mo yan, tulad nito, diniinan ko yan ng ganyan, tingnan nyo yung nangyayari. Ayan, nalulukot agad yung kanyang traps. At hindi na yan babalik. Malulukot agad yan. Buti nga ito, medyo matibay pa eh. Pero may mga ibang traps dyan na talaga pag nalukot, wala na. Hinahanap ko yung mga nalukot ko nung nag-replant ako, hindi ko na makita, nangitim na. Ayan, kaya hindi siya maganda hinahawak. Ito pala, perfect example. Buti na lang may natira pa. Ayan, ganito nangyayari kapag nagkamali ka ng hawak sa kanila. Zoom natin. Nalulukot siya. Tapos tapeworm. Hindi na yung babalik. Hindi na rin niya makakahuli. Pero alam nyo ba, ang Bloody Nurse ang isa sa mga pinakamagandang cultivar na naalagaan ko dahil sa kanyang kulay. Kulay niya mas maganda pa dito sa kamag-anak niya na hornbill. Tingnan nyo naman kung gaano kaganda yung hornbill. Diba? Pangil pa lang. Halimaw na. Pero eto, nagpipinkish yan na pula, Bloody Nurse nga eh. Tapos, ganda ng kulay niya. Hindi siya ganyan na green lang na ganyan. Although kasi ito mga bagong labas to sa sa nursery na source ko. Kaya ganyan pa itsura niyan. Pero after some time, makikita niyo sa lahat ng cultivar dito, ito yung magiging pinaka parang apple of the eye kung sakali may mag-walk in. Kasi yung ganda ng kulay ng Bloody Nurse. Hindi ko minamarket to sa lahat kasi kung beginner ka, medyo hindi ito masyado nakakakain ng prey kasi nga nalulukot yung kanyang traps. Pero ang ganda ng kulay na ito. Nung beginner pa ako, ayun yung nagsalba sa akin na nabuhay ko siya, naparami ko. So ako lang yung medyo marami yung supply nung time na yon. Kahit yung maliliit na bibenta ko ng 3.5. Kahit yung mga ganyang kalilito, may nabili na 3.5 nung time na yun na ang hirap makahanap ng carnivorous plant. Tapos may kwento pa yon. Natangay ng ibon habang na-replant ko na, ipapadala ko na lang. Tingin ko dun sa paso, wala na yung halaman. Sabi ko, nasa na yung halaman? From that area, alam nyo kung saan ako nakita yung yung tinangay na Bloody Nurse doon. Dahil meron pa akong growing area na wala pa tong bubong dati, doon sa dulo. Buti na lang nakuha ko pero sira-sira na yung mga traps. Pero yung rhizome ay maayos pa. So tinanim ko uli, hinanapan ko na lang ng iba, napabuti pa dahil malaki-laki yung nakuha ko sa kanya. Kasi wala akong pampalit na maliit eh. Binigay ko sa kanya isang mother plant na time na yon na medium size. Biruin nyo, mother plant medium size lang, di ba? So pwede naman yun na maging mother plant kasi ayun na lang yung nung time na yun, ayun na lang yung natira sa akin. So ang gagawin ko doon, kung maging mother plant yun, pwede ko nang hatiin. No, pero dito sa time na to na marami na tayong mga VFT, hindi ko na ako nag-mother plant ng medium size. Kasi kawawa naman. Pero sa totoo lang pwedeng gawin. Nag-iisip na nga kami ni Mrs. na i-replant lahat to. Lahat ng mga kulang-kulang na ng mga islet dyan. Propagate na namin. Isabay na namin yung replanting and propagation. So maraming salamat sa inyong panunood. Kahit ilan lang yung nanonood dito, at least mas marami na akong kausap kaysa dati. Kasi ito naman talaga, mainly ginawa ko to para sa anak ko. Para kapag willing na siyang matuto. Kasi ngayon puro laro lang may mapapanood siyang mga video, no, ng kung paano mag-alaga ng carnivorous plant. Wala akong tinatago na kahit anong sikreto sa mga video ko kasi alam ko napapanoodin to ng anak ko someday kung maisipan niya na mag-alaga ng carnivorous plant. So isipin niyo na lang saan kayo makakita na nagtuturo ng carnivorous plant care na walang secret, diba? So kaya panoodin niyo to dun sa mga nagtsatsaga. At huwag kayo mahiyang magtanong kasi yung tanong na yun makakatulong rin sa ating lahat para maunawaan kung paano alagaan talaga
Itong parang napakahirap alagaan. Pero madali lang naman pala. Tignan nyo to. Ito, bago tayo magtapos, kwento ko lang sa yung story na itong Madagascariensis na to. Ito, wala akong planong bilhin to kasi focus ako nung time na yun sa BFT. May nag-request na isang regular buyer ko. Sabi niya, bilan mo ako ng Madagascariensis sa abroad, yung mga supplier ko. Sabi ko sa kanya, wala akong demand, tas mura ang bentahan nito nung time na yun. Sabi ko, mura to, tapos bibilin ko, may shipping fee to. Sabi ko, hindi ako kikita dito. So pagdating dito, hindi niya agad binili. Siguro gusto niya pa-acclimate, na-acclimate ko. At sa tagal niyang kinuha, naparami ko na bago niya makuha. So ang ginawa ko, binigay ko yung order niya at itinara ko dito yung mga extra dun sa binili ko. At naparami ko ng ganito kabilis. Hanggang ngayon hindi pa ako na out of stock ng Madagascariensis. Sa dali niya paramihin. Kaya dun sa mga baguhan, itong Madagascariensis ay mas madali pang alagaan sa pinaka basic na Hampido na ngayon ang nag-iisa na lang. Hampido Burmani. Hampido yung red. So, ang Madagascariensis kasi, putol-putulin mo lang. Meron tayong propagation yan. Hindi ko alam kung nag-strike na kasi ilang araw pa lang naman. Pero silipin natin. Ngayong araw na to may order uli yung taga Pangasinan. Na-umorder sa atin nakarang araw. Ewan ko ba't hindi niya sinabay, pero at least natuwa siya dun sa pinadala nating mga feature plant. Hindi ko na sabihin yung pangalan niya, pero madaling kausap. Ayan. So, kaya ibibigay natin yung pinaka the best, tapos may freebies pa. So, mayroon tayong propagation ng Madagascariensis dito. Ito. Kita niyo yan, may ibang kulay yan. Inilatag ko lang yan. Hindi ko alam kung may tubo na to ngayon. Wala pang tubo, pero kita niyo green pa rin. So, good sign yan. Tapos meron pa tayo ditong isa pa. Ayan. At alam ko meron pang isa yan eh. Pero hindi ko na alam kung saan ko na ilagay. Pero ganyan lang ang propagation ng Madagascariensis. Ilatag nyo lang ng ganyan. Yan, latag nyo lang ng ganyan at tutubuan na yan. Preferably sana ay pure sphagnumos, yung brown. Pero live nagwo-work rin eh. Maganda lang dun sa brown, kita mo agad pag may tumubo. So hindi rin siya maarte pagdating sa root system. Kahit kasi maputol siya, itanim mo, hindi magde-decline yung health nung nasa taas kung nawalan siya ng ugat. Kaya ang dali tayo rumihin. Kung gugustuhin ko, mapupuno ko yung tray na yan ng Madagascariensis, pero hindi ko na kasi ginagawa kasi bakit ako magpaparami ng hindi naman nauubos yung supplies ko, 'di ba? So kung may umorder na marami, may maibibigay naman ako. So hayaan ko lang sila munang gumanda kapag may extra time na talaga ako na sobra-sobra na. Kasi ngayon busy po talaga. Meron kaming family kumbaga na inaasikaso ngayon, namatay yung aking lola. So ayun yung aming priority ngayon. Pag natapos yun, hindi balik tayo sa back to normal. So bigyan lang natin ng respect yung ating lola. Dapat nga pahinga, kaya lang kailangan rin natin ng konting pocket money sa mga gastusin. So ayun lang muna. At tayo po ay magpapadala na ng mga order sa Shopee, ganun din sa ating Facebook page. So wag po kayo mahihiyang magtanong sa sa Shopee and Facebook page, mas preferably sa Facebook page kasi mas madaling mag-reply doon. Yan. So yun lang muna, and God bless and bye bye po.